somehow nagkakaroon ng bahid ng katotohanan. Yan ang kanilang layunin niyan. Sinisiraan lang talaga nilang sinisiraan. Pero hindi naman sila nagtatagumpay. They're trying to subvert democratic institutions just so they could remove Inday Sara sa 2028 presidential elections. Pero ang taong bayan nakikita, they can see through ang ginagawa nilang mga paglapastangan at paglabag sa saligang batas. At hindi yung sila magtatagumpay. Alam ko ba, sabi ni Presidente Marcos Jr., may makukulong ng mga malalaking isda. Hindi yan nangyari noong December. Ngayon, mukhang katotohanan niya na merong mga makukulong. Hindi natin ano ba, ginagawa niya namang sacrificial lambs, itong dalawang senador nito, kung makulong na nga si Senador Villanueva, Mm. para mapagtakpan ang iyong pagkakamali. Pero ako, alam mo, mas maganda na rin, gaya ng sinasabi ko, para matapos na yan, i-demanda nyo, kung may ebidensya kayo, at doon sa hukuman, nang hayaan yung mag-aral, suriin, kung totoo nga o gawa-gawa lamang o paninira lamang ang ginawa niyong akusasyon dito, Revilla, nandito, Villanueva. So, kaya, hayaan na natin. Tingnan natin kung ano mangyayari niyan. Pero ang nakikita ko, until now, ang takbo ng lahat ng investigasyon ay inililis lahat. Yung testimonya, puro papunta sa kay Martin, papunta kay Presidente Marcos Jr. Pero ang nangyayari, nag-ano kumakaliwa o kumakanan, hindi dumidiretso Iba ang pinupuntahan O, yan ang nakikita ng tao. Trililig, hindi na nadala yan Lahat ng mga inihahain nun walang batayan at nadidismiss lang. Pero ang nakikita ko dyan, itong bagong demanda ni VP Inday Sara sa ombudsman. Tandaan natin, ang isang impeachable officer ay hindi mo pwedeng i-demanda. Sapagkat the only way by which you can remove an impeachable officer is to file an impeachment case. Pero, para siraan lang nga ito ng siraan, naghain sila ng demanda niya sa ombudsman. At kung sino ang nasa likod niya, grupo ni Trililing, at saka ng grupo ng mga kaliwa, at kasabwatan nila ang mga nasa administrasyon. Sila rin ang nasa likod, kung matatandaan mo, ang naghain ng impeachment laban kay Inday Sara na dinismiss ng Korte Suprema. Ito ring mga ito ang nagsimula sa issue ng confidential funds ni Inday Sara. That started it all. Nung nagkaroon ng break, yung unit team, pumasok ang kaliwa. Hindi ba, noon pa nakikriticize na si Martin Romualdez dahil ini-entertain yung mga kaliwa sa opisina niya. And after that, biglang eto na, pumasok na, binapanatan na siya sa confidential funds. Hanggang ito'y humantong sa pag-aaresto ni Presidente Duterte at pagpapatapon sa The Hague. Ito yung mga tao na magkakalaban sa politika, sa ideolohiya, mga bitter rivals ito, suddenly in an unholy alliance because they have a common enemy and they have one goal. At ang kanilang layunin ay tanggalin sa eleksyon sa 2028 ang kandidatura ni VP Inday Sara sapagkat ito'y napakalakas. Dahil kung sila lamang, kanilang grupo, ang lalaban nila si Inday Sara ay hindi sila magtatagumpay. Kaya kailangan magkaisa sila upang siraan nila at tanggalin sa daan tungong 2028. Yan ang nasa likod niyan. Yan pong mga impeachment grounds na yan. Wala hong batayan lahat na legal. Kagaya halimbawa, ang palagi nilang pinangangalandakan ay yung 128 million confidential funds. Yun ay walang legal basis to be a ground simply because yung COA hindi pa nagsasalita ng pinal. Ang katunayan nga, ang mga salita niya ina-absulte niya si Inday Sara pero pinagpipilitan nila. Kasi nga,
alam nyo, a lie that is often repeated many times over, somehow, nagkakaroon ng bahid ng katotohanan. Yan ang kanilang layunin yan. Sinisiraan lang talaga nila yung sinisiraan. Pero hindi naman sila nagtatagumpay. They're trying to subvert democratic institutions just so they could remove Inday Sara sa 2028 presidential elections. Pero ang taong bayan nakikita, they can see through ang ginagawa nilang mga paglapastangan at paglabag sa saligang batas. At hindi yung sila magtatagumpay. Double talk ang tawag yan. Para yung pagbabalag kayo. Alam po ninyo. Sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na gawin niya ang trabaho niya. Gawin niya ang nararapat. Dalawa yan Either yung instruction sundin mo yung batas o sundin mo yung dati na nating napag-usapan. Dahil sabi, patayin mo yung impeachment. Ang problema ni Presidente Marcos Jr., meron siyang sinasabi, pero iba ang ginagawa niya. Isa-isay natin. Sabi niya noon, walang jurisdiction. Sabi niya noon, hindi siya makikialam, ang gobyernong ito hindi makikialam in whatever form or shape ng kooperasyon sa International Criminal Court. And yet, despite that, pinaaresto niya si Presidente Duterte. Kahit na walang jurisdiction na sinasabi niya ang ICC. Ang ICC ang nag-issue ng warrant na walang jurisdiction. Ang ICC nakiusap sa Interpol na kung po pwedeng tumulong sa pag-aresto. At ito namang ICC, ay ito namang Interpol, humingi ng tulong sa gobyerno. O, tingnan nyo yung ICC na principal, walang jurisdiction. Nakiusap sa isang ahensya na may pagtulungan. Pinagbigyan, tinulungan. Paano nangyari yon? Yung principal na nakiusap doon sa isang ahente, walang jurisdiction. Bakit pinagbigyan mo yung pinakiusapan ng walang jurisdiction na sinasabi mong walang jurisdiction? So double talk. Hindi totoo yung sinabi niya. Oh, eto pa. Tandaan niyo yung sinabi niya noon na ayaw ko na si Inday Sara ay ma-impeach. Ayoko niya, yung impeachment proceeding siya, magulo lang yan. Pero tandaan natin, ang presidente ng bansa ang may control sa Kongreso. Yan ang realidad dyan. Kung ano ang gagawin ng Kongreso, alam ng presidente at meron siyang go signal. There is only one time in the history of this country that the president did not intrude into the workings of Congress. At yan ay si Presidente Duterte, talagang hindi siya nakialam. Katunayan, yung pagpalit ng speaker, hindi niya alam. Pagbaba niya sa kanyang zona, sa kanya lang nalaman na napalitan na pala yung speaker. Hindi siya nakikialam kasi yun ang kanyang nature. Binangga niya talaga, sinira niya mga tradisyon ng ordinaryo. Pero ito hindi. Alam naman natin na kung ano ang gusto ng Malacanang, yun ang nangyayari. At yun ang nangyayari, di ba? Ayaw pa ng impeachment. Kung totoo yun, di sana hindi natuloy yung impeachment. Natuloy, di ba? Natuloy, nasira lamang sila sa Korte Suprema. Eto ngayon, meron naman siyang sinasabi. Nung dati sabi niya, ayaw niya ng impeachment, pero natuloy. Ngayon naman, sinasabi niya, open na siya sa impeachment. O, kita nyo, di lumalabas na yung naturalesa na okay ang impeachment. Kasi nga, gaya na sinabi natin kanina, itong mga ito, ang target talaga nila yung mag-amang Duterte. Particularly now, ay si Inday Sara because she is the strongest presidential candidate in the 2026. Kailangan talagang gibain mo yan. Kasi itong tatlong grupong ito, yung administrasyon, yung kaliwa, at yung mga sinasabing dilaw, kung sila-sila lang, hiwa-hiwalay silang lalabanan si Inday Sara, pupulutin sila sa kampungan. Kaya bigla, itong magkakalaban sa ideolohiya, sa politika, nagkaisa-isa para hoping na with their united front against Inday Sara and the former president, matatalo nila. Pero nakikita naman natin ang approval and trust rating. Negative 3 na nga siya. Bokya na, nag-negative pa sa Bokya.
So makikita natin, ng taong bayan, nakikita nila ang ginagawang pagkakaisa ng mga kontra sa mga Duterte. Pilit nilang sinisira ang legasiya nitong dating Presidente Duterte na susundan naman ng kanyang anak. Kaya kailangan talagang magkaisa sila. Kaya yung demandang yan ay politika, paninira lamang. Walang iba. Masyadong klarong-klaro ang ebidensya. Mm. At Ayan. yung panghuli, sinasabi niya, yung impeachment sa kanya, i-refer na sa Committee on Justice. Pakita mo, tinuturuan niya na yung anak niya. Samantalang sa ilalim na saligang batas, talagang dapat na i-refer na sa Committee on Justice. Anong nangyari nung mga unang denial kay Inday Sara? Hindi ba kaya nga na-dismiss ang kaso? Kasi yung Kongreso na hawak ng administrasyon ay hindi nga ni-refer sa Committee on Justice, diniretso. O kaya, na-dismiss ng Korte Suprema. Illegal. Ngayon, eto. Kaya, alam mo, puro balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang kanilang theme song. Tayo nauna, hindi siya nauna dyan. Yan si Jaime Marcos. Nagdadrama din. Ang programa ito ang nauna, sabi natin, moro-moro lang yan. Just to, kumbaga, sinabi na natin dito sa programa, bago siya nagsalita, preemptive strike yan. Ngayon, alam mo naman doon si Jaime Marcos, sumasakay palagi yan. Nagsisip-sip sa mga Duterte. Pilit na pinapakita niya na pinagtatanggol niya mga Duterte. Pero sa panahon na kailangan siya sa Villamor Airbase, hindi siya nagpakita, tumahimik siya, wala siyang kaimik-imik. Saka lang siya umimik nung siya ay kandidato at nakikita niyang bagsak ang kanyang rating sa bigla siyang naging Duterte. Yan ang katotohanan niyan kay Jaime Marcos. Kaya yung sinasabi niyang drama, matagal na sinasabing drama, siya ang nagdadrama ngayon. Alam mo, yung dalawa, si walang galang na, mga kaibigan natin dati, ewan ko ngayon. Itong sinasabi ni Senate President Soto, na walang basihan, mali yan. Itong si Ping Lacson naman, sinasabi niyan, basura. Napag-ahalata tuloy kayo, na kontra kayo sa katotohanan. Yung minority report, yung sinasabi niyo, hindi, pwede lang kayo magsumite after. There is nothing wrong with a minority report. Kumbaga, parang kung sa korte, merong majority decision at merong dissenting opinion. Ito yung dissenting ng minority. Inunahan na sila kasi nga, ang takbo ng investigasyon ay pananakip kay Martin Romualdez. Pananakip, papunta sa pinakautak. Kaya, inunahan na. Wala namang, tingnan nyo ano bang nakalagay sa minority report? Inilagay lang naman lahat ng mga testimonya doon. At nagbigay sila ng konklusyon, kahit na hindi sila magbigay ng konklusyon, kahit na sino makakabasa, the conclusion is, all the testimonies, all the narratives point to Martin Romualdez as one of the brains of the corruption in the flood control projects. At katunayan, pati nga si Presidente Marcos Jr. Sinama. Hindi ba tinuro ni Bernardo, ni Alcantara, ni Toquesa, sino pa? Si Saldico, lahat sila, tinuturo nila na may participation si Martin. Ito naman dalawa, pinagpipilitan na wala. At yan, most likely, ang gagawin nilang majority report. Kaya ito namang minority, inunahan na para makita ng taong bayan, hindi, ito yung mga testimonya, hindi ba, tinuturo lahat, bakit, kaya ayaw nila, kasi naunahan sila ng mag-report. Kasi sigurado sa majority report, gaya ng mga nauna na nilang sinabi, tandaan nyo, sinabi ni Ping Lacson na hindi involved si Presidente Marcos Jr. at itong si Martin, walang ebidensya. Yan na nga, from the very beginning, yun na ang kanilang nasa isip. Kaya, yung majority report, yun din ang laman. Kaya itong minority, sabi niya, kailangan ilabas natin kung ano talaga ang conclusion na makukuha mo
ayon sa mga testimonya dito sa Senado. Yan po ang katotohanan dyan. Ayan, Attorney Sal. Pero parang wala na siyang bisa ngayon, Attorney Sal, kasi nidi-dismiss na nila yung yung nasabing report. Kaya pero eto naman po sa yes po. Visa, kahit na i-dismiss mo yan, hindi po pwedeng walang visa yan. Yan nga ang pinakamabigat. Kasi inunahan mo na sila. Kasi nga, ang plano na nga nila, ang majority report nila, sasabihin nilang walang ebidensya. Kasi yun na nga sinabi nila mulat sa pulit. Inunahan nila, hindi pa nag-iimbestiga, nagsisimula pa lang. Nagbigay na sila ng conclusion na walang ebidensya labang kay Martin, walang ebidensya labang kay Presidente Marcos Jr. Pero itong mga testigo, mula pa doon sa pinaka-opisyal ng DPWH, tinuturo si Martin. At pati na si Saldico, hindi lang si Martin tinuturo, pati si Presidente Marcos Jr. DOA na nga yan from the very start, dito na arrival na yan eh. Talaga namang walang magagawa talaga yan. Ang tingin ko dyan, talagang nilikayan para pagtakpan. Ganun na nga nangyari, di ba? Kaya isa-isang nag-resign. Kasi ang feeling nila, damdamin nila, mukhang nagagamit lang tayo dito. In the first place, as I've been saying, there was no need for an investigation. Because the president in his SONA has already made a conclusion that the guilty ones are those members in Congress. Kaya sinabi niya, mahiya naman kayo. Ninalanan niya na nga yung 15 private contractors eh. Madali sabi, nagkaroon na siya ng sarili niyang investigasyon. Ano pang paglilika ng investigasyon sinasabi niya? Nilika yun para mapagtakpan. Kaya kita mo ayaw patawag si Martin Romualdez doon. Ayaw patawag si Saldico. O lahat ng mga dapat na pakinggan, hindi nila pinatatawag kasi pinagtatakpan nila. Kaya DOA na yan ever since dead on arrival. Alam mo, ang problema dito, Filipiste. Una-una, yung mga expose niya, installment. Ibig sabihin, gusto niya talagang gatasan ng publisidad dito. Hanga sana ako dito, pero may nakikita akong pattern ng batang ito eh. Tingnan mo yung Cabral files, inilabas niya to make it appear na marami ang kumita, maraming proponente, mga distrito. Pero wala naman siyang sinabi na ito talagang totoo ito. Katunayan, tingnan mo, yung sinasabi niya listahan, sinabi niya kanina, sa tingin niya raw, mukha, sabi niya maybe may kumita rito. In other words, he's not sure. It appears only. Yan ang sinasabi natin. Ang problema kasi, pag ang target mo, makilala ka, gagawa ng paraan para nationally, yung pangalan mo lumabas araw-araw. Baka meron kang iniisip na tatakbuhan na mas mataas sa posisyon mo. Yan ang nangyayari sa batang ito. Yan din ang nangyari kay Kiko na sa umpisa, hahangaan mo. Pero kalaunan, lumalabas na merong mga agenda, kagaya ni Leviste. Bilib na bilib tayo sa umpisa dahil bumaba na. At pagkatapos yung pala, may kalokohan siyang ginawa. Nagbenta siya kay Pangilinan ng company na wala naman nangyari, bilyon-bilyon. Pagkatapos may penalty, pati yung bumili na wala na, ghost pala, siya ngayon magbabayad. Tapos ang kanyang depensa, hindi, private yan, iyak-itiyak. Pero the fact is, talagang nariyan ang katotohanan. Madalit sabi, kailangan kayong mga bata, gusto natin na magpakita kayong kakaiba sa mga matatanda niyong kasama. Pero bago niyo gawin yon, you better be sure na hindi kayo mamamantsahan, hindi kayo mabibigyan ng dahilan upang yung kredibilidad niyo masira. Kagaya nga yung nangyari kay Kiko. Pinakusahan niya si Enrique Razon. Pagkatapos ngayon, humingi siya ng paumanhin, nagkamali daw siya. Yan ang sinasabi natin. Hindi po pwede yung ganyan. Hindi po pwede sisiraan mo isang tao,
pagkatapos mag-apologize ka. Mm. Mali po yan. Hindi pwede ang programang ito. Kahit na gusto natin sana ang idealismo ng mga batang ito. Pero pag ikaw ay lumihis sa regla ng moralidad, ng etika, ay talagang hindi tayo papayag. We will have to call out. We will have to call your attention. Hindi po pwede. Kailangan kung magbabato ka sa isang bahay na may salamin, siguraduhin mo lang na hindi may babalik yung bato sa'yo. Yan ang tandaan ninyo. O kaya, nakapanghihinayang itong dalawang ito. Sana, ayusin nyo. Ayusin nyo mga bata para maniwala ako sa inyo. Ayan. Yan, advice na rin po ni Attorney Sal sa inyo mga mambabatas diyan sa kamera. Pero ito po, Attorney Sal, kahapon po ay nalaman natin na nag-surrender na sa mga otoridad si dating Senator Bong Revilla dahil nga sa issue pa rin ng flood control projects. Pero may mga ugong-ugong na matapos ang pagkakaaresto at pagkakakulong sa dating senador na si Bong Revilla Jr. ay nahaharap naman ngayon si Senator Joel Villanueva sa 3 kasong malversation na pawang non-bailable. Ayon nito sa DOJ, ang mga reklamong ito ay nasa yugto ng preliminary investigation o karagdagang pagsusuri ng mga piskal. Isa sa mga kaso ay may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno para sa flood control projects ng top-notch Catalyst Builders sa Bulacan. Humiling si Villanueva ng palugit para magsumite ng counter affidavit na pinagbigyan naman ng mga piskal. May kabuang 14 na flood control cases ang kasalukuyang tinutugunan ng DOJ kabilang ang mga kasong isinampa na sa Sandigan Bayan at ilang kasong plunder na kinasasangkutan ng mga kilalang personalidad gaya po nila dating Senator Bong Revilla, Jinggoy Estrada at Zaldico. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, next in line na po ito si Senator Joel Villanueva after ni Senator Bong Revilla? Sa totoo lang, kumisa naisip ko, teka muna, akala ko ba, sabi ni Presidente Marcos Jr., may makukulong ng mga malalaking isda. Hindi yan nangyari noong December. Ngayon, mukhang katotohanan niya na merong mga makukulong. Hindi natin ano ba, ginagawa niya namang sacrificial lambs, itong dalawang senador na ito, kung makulong na nga si Senator Villanueva, para mapagtakpan ang iyong pagkakamali. Pero ako, alam mo, mas maganda na rin, gaya ng sinasabi ko, para matapos na yan, i-demanda nyo, kung may ebidensya kayo, at doon sa hukuman, nang hayaan yung mag-aral, suriin, kung totoo nga o gawa-gawa lamang o paninira lamang ang ginawa niyong akusasyon dito kay Revilla at dito kay Villanueva. So, kaya, hayaan na natin. Tingnan natin kung anong mangyayari niyan. Pero ang nakikita ko, until now, ang takbo ng lahat ng investigasyon ay inililis lahat. Yung testimonya, puro papunta sa kay Martin, papunta kay Presidente Marcos Jr. Pero ang nangyayari, kumakaliwa o kumakanan, hindi dumidiretso iba ang pinupuntahan yan ang nakikita ng tao. And that will explain why ang trust rating ng Pangulong Marcos Jr. ay bagsak na bagsak sa bokya at negative bokya pa nga Si Prasco ay Tourism Secretary. At dahil Tourism Secretary siya, marami siyang nilulunsad ng mga proyekto upang mahikayat ang mga tao sa ibang parte ng mundo na pumunta rito. At dahil siyang Tourism Secretary, lahat na nilulunsad niyang proyekto, natural, siya ang nasa likod niyan, hindi maaari na pag meron kang istorya, meron kang larawan, hindi maaaring hindi lumabas ang mukha niya. Kasi nga siya ang Tourism Secretary. Kaya natural lang na lumabas ang mukha niya sa bawat mga events undertaking. Hindi ibig sabihin na pinopromote niya sarili niya. Kung baga, yun ang konsekwensya bilang
Secretary ng Turismo. At yung kung ang lumabas man ang mukha niya dyan sa magazine, kahit na sa ayaw niya, sa gusto niya, merong mga taong hanga sa kanya. Merong gagawa ng mga artikulo tungkol sa kanya. At syempre, ilalabas ang mukha niya. So wala akong nakikitang masama doon. Talagang natural yun eh. Hindi ba? Tingnan nyo. Kahit to si Presidente Duterte, ayaw na ayaw niya lumalabas ang mukha niya sa lahat. Pinagbabawal niya. Pero wala siya magawa kasi believe sa kanya tao. May gumawa ng libro sa kanya. May nilabas na mga magazine sa kanya. Siya ang palaging artikulo, ang topic ng mga articles tungkol sa kanya. Lumabas pa siya sa Time Magazine, cover. Hindi naman siya nagbayad. Hindi naman siya mahilig doon. Pero dahil may ginagawa ka maganda, natural lang yun. Kaya wag na kayo kasing mainggit diyang iprasko. Pabayaan nyo na siya magtrabaho. Ngayon, pag may bulilyasyo siyang proyekto, banatan nyo, babanatan natin kung tama kayo. Pero sa ngayon, mali ang pagbanat nyo kay Prasko dahil lang lumalabas ang mukha niya sa mga events. Natural, ikaw ang tourism secretary. Alam nga naman, ilabas mo yung deputy mo. Yung siyempre ang kukuha ng picture, kukunin niya yung bossing. Yan ang ilalabas. Kaya talaga. Ayan. Ito naman po, Attorney Sala, dako na tayo sa mga mensahe ng ating mga kababayan. Mula kay Gilbert Labrador, ganito na lang ang kondisyon. Kapag walang naipakulong ng mga involved na executives and legislatives, palit ulo. Sina Pinky Coratong at Juan Bolsota ikulong. Yan po yung comment ni Attorney Sal. Ito naman po from Mel. Good morning mga kapartners. Of course, at least si Kong Barsaga umamin na nagkamali siya. Kesa yung iba dyan, lantaran nagkamali na kung todo takip at tanggi pa. Yan. Hindi mo na, hindi yun ang punto na porket umamin. Okay na, hindi. Ang punto natin, huwag kang mag-akusa ng hindi ka nakakasiguro. Kasi masisira ang kredibilidad mo. Yun ang punto dyan. Ayan. Pero may tanong pa siya may follow-up pa siya na message si Mel, Attorney Sala. Pasok na lang po sa, comment pala to, pasok ka na lang po sa legal team ni Tatay Digong, Attorney Sal, para magkita kayo ulit ni FPRRD o kaya magpaampon ka na. Ito yung sa kahapon, Attorney Sal, humabol yung mensahe niya. Unang-una, hindi tayo ang doon, hindi tayo nagbo-voluntaryo. Never ako nag-voluntaryo diyan. Marami, di ba? Marami na nag-voluntaryo. Tinanggihan publicly o dinapahiya tuloy sila. Ako hindi, basta dati na tayong kaibigan, dati tayong tagapagtanggol, pinagtatanggol natin si Presidente Duterte at si Inday Sara dahil naniniwala ako sa kabutihan ng kanilang kalooban, ang kanilang katapatan sa kanilang trabaho at sa kanilang mga ginagawa. Hindi na kailangan tayong magboluntaryo. Talagang katutubo na sa akin yun na ipagtanggol ko, samahan ko yung mga taong dapat na ipagtanggol. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. From Odanil S. Nobil, Attorney, pwede bang isipin na kung sa pag-file pa lang ng impeachment, mahihirapan tayong makonvict si BBM, so sa lansangan, mahihirapan din ang mamamayan sa layunin nila, lalo na't wala ang AFP at PNP? Ayun sa impeachment ni BBM, huwag na kayo umasa doon. Yung sa lansangan na sinasabi mo, yung mahirapan hindi, nagtagumpay nga yung EDSA 1, nagtagumpay yung EDSA 2. At paglalabas kayo sa kalye ng mapayapa at hihingin ninyo ang pagbabago, baka sigurado. Ang logic nun, kung nanalo EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, magiging matagumpay din. May tanong po, Attorney Sal, si Miles Away Channel. Attorney, pwede bang gawing patakaran ng isang barangay ang hindi bigyan ng sedula at barangay clearance kung hindi babayaran ang multa sa meeting at trabaho sa barangay? Hindi, kailangan bigyan mo ng sedula. Pero singilin mo. Kung anong dapat bayaran niya, singilin mo. Ayan. From Elma Pilarda, walang due process sa ginagawa ninyo kay Duterte. Asa naman ang due process sa bansa natin? Yan. Matagal nang wala. Ayan. From Rico Santiago,
Kahit wala na si Marcos, hindi pa rin makauwi or makakauwi si Tatay Digong dahil ICC ang magdedesisyon. Hindi totoo yan. Tayo, taong bayan, ang makakapauwi dyan. Lumabas tayo sa kalye araw-araw. Maniwala kayo, itong administrasyong ito, walang magagawa. Tsaka, tandaan nyo, meron pa tayong petisyon sa Korte Suprema. Pag ang Korte Suprema nag-resolve pabor sa petisyon na pabalikin, walang magagawa ang pamahalaan at hindi lang masasabing hindi namin kaya na pauwi niyan kasi nandun na. Bakit yun napauwi si Tevez? Tinanggihan na rin kayo ng Timor-Leste pero may nagawa kayo. Ibig sabihin, may kakayahan. Ang Estados Unidos, sinabi rin nila, wala na sa amin eh. Sabi ng Korte Suprema ng Estados Unidos, hindi, mali yung ginawa niyo, balik niya yan. Bakit na ibalik? May kakayahan. Ayan. May tanong po dito sa ating live stream comment si Jeremy Attorney Sal. Hello Attorney Sal, watching from Seychelles, Africa. Nagtatanong lang po, suportado niyo po ba ang Tay Kami Naman signature campaign petition sa Supreme Court doon sa habeas corpus? Unang-una, hindi epektibo yung mga signature na hihikayatin yung Korte Suprema. Mali yun. Yung signature campaign nyo, hikayatin ninyo ang gobyerno na gawin ang trabaho nila na pabalikin. Pero yung Korte Suprema, yan ay magdidesisyon batay sa ebidensya, batay sa legalidad o illegalidad ng isang bagay na inireklamo sa kanila. Hindi madadala sa mga signature campaign. Ang signature campaign, yan ay makakatulong lamang pag yan ay gagamitin mo at ipapamukha mo sa gobyerno na kaming mga nakapirma rito ay hinihingi namin na gawin mo ang trabaho mo na ibalik mo si Presidente Duterte rito sapagkat illegal ang ginawa.